Yan, second day. Dilim. Baka may tayo dito ah. Mayroon na rin gising. Po yung pork chop lang po, nag-pork chop lang po ako. Yan po yung pork chop na ano ko na po yan, nagawa ko na po yan dati. Na ganito, tak. Tapos, lalagyan nyo lang po siya ng parsley, ng egg. Kung wala po kayong parsley, pwede po yung green onions. Tapos, nilalagyan ko po ng powdered ginger. Konting, bawang, na minced bawang, no? Yung, po, tinuktok din na bawang na po. So, maliliit lang po. Then, 1 egg. Then, if you want po spicy, lagyan nyo po ng chili, no? Na chili powder kung gusto niyo po ng medyo maanghang. Tapos, harina. Kasi yan, piprituhin nyo lang po yan. Yung mga sa kids din na medyo mahirap na kumain, masarap po siya. Tapos, lalagyan pala nyo ng lemon tsaka ng soy sauce. Ayan. Lemon tsaka soy sauce. Yan lang po. Tsaka isang egg, Ayan. So, sad po today kasi yan na po siya, no? So, slow cooking lang po siya para masyadong matutong na po. Ayan. Yung guarantee po yung mga bata, magugustuhan po siya, no? So, masarap po siya sa kanin. Ayan. Pero ako today, nasa sobrang, hindi naman nakakapagod yung work na po. Kaya lang medyo nakakainip kasi syempre nasa counter niyo, hindi naman ganun kalaki yung store. So, sometimes may mga hours na wala, or may mga minutes na walang tao na po. So, I need to find something to do. Yun po yung mahirap kasi syempre. Something to do and the same time not very far sa post ko na po. So, alam mo naman po ako, ayoko nang naiinip. So, pag tinitingnan niyo, pagka wala po kasing ginagawa, ang tagal ng oras. Kaya po dati kaya I choose before to work in drive kasi talagang we're always running, we're always busy yun. So, but medyo tumatanda na rin ako. So, it's nice this work kasi medyo, syempre pagka nagkakaedad ka na rin, hindi ka na ganun you need to, kasi dati po very heavy din minsan yung binubuhat namin na po. Ayan. So, tonight, we have just pork chop. Namatay po si Rabela, yung isang hen namin na po. So, it's very sad kasi syempre love na love namin yung 4 na manok na yun. Sobrang paglalab namin. Tapos si Rebel kasi medyo payat yun. So, lahat po ng attention namin para sa kanya. Although, para-paras lang namin silang love. But, parang pet na kasi sila, no? So, si Osh umiyak. Ako, si Ma'am pa naman yung nanay ni Frank. Yun kagad din yung parang pet niya. Sabi ko nga, nako, wag ganyan. Pero kasi lagi kasi si Rebel mag-isa. So, yun. But anyway, ganyan lang talaga. Gusto sana ni Frank na i-save. Kaya lang yung vet po, yung vet na tinawagan niya, 4 o'clock yung appointment niya, namatay po siya nung tanghali. Wala po ako sa bahay kasi nag-start po ako ng work ngayong umaga, ng 7 o'clock. Nasa isa kong pong vlog yung paglalakad ko papunta sa work. So, ayun. And maiba naman tayo about naman sa work. I'm so happy kasi napakabait naman po nung mga ka-work ko na po. So, yung boss ko po is Espanyol. So, yun. Mababait po sila. So, siguro mag 2 hanggang 4 months po ako sa kanila. Then, after, we'll see na po. So, ayan. Kasi, syempre, pag sasabihin nila po, pagka nasa ibang bansa ka, no, laki ng kinikita nyo or something. The thing is, ang dami pong gastos.
lalo na pag nasa ibang bansa, I don't know, alam ko sa Canada ganun din, sa England, ang dami-dami po naming tax. Tax pa lang, talagang sobrang daming tax na po. Although yung schooling po dito, doon po sa mga gusto po sanang maging French citizen, no? Or makakapangasawa ng French, yung mga bata po, walang bayad yung schooling nila kahit sa university unless you put them in private school. So, yan. So, yung pag-aaral naman po, alam ko kasi ngayon sa England may bayad na rin po, may tuition fee na sila. Pero dito po sa France, wala pong tuition fee. Ginagastos lang namin kay Osh, yung sa lodgement niya lang po, sa dormitory niya, yung pagkain niya po, syempre, at saka yung mga transportation fees niya, no po, kasi syempre umuwi siya dito sa amin na pag weekend, no po. So, yan po yung medyo mahal. Kasi syempre yung dormitory niya po is cost like, pagka sa university, kasi po medyo mahal talaga. So, makakakuha ka po mga 500 to 600, sometimes 700 euro a month. Pero ano na naman po yun, libre sa kuryente. Sometimes you have facilities inside the dormitory. Meron po silang parang sports area, ganon. So, depende po sa mga dormitory. Kami naman yung pinili namin kay Osh, it's like 5 minutes walk, kasi syempre nakakatakot po, lalo na po ngayon na po na uuwi siya paggabi na. Minsan meron po siyang meron po siyang courses na panggabi. So, yun po yung pinili namin. At least nakahanap po kami, no? And then after next year, pupunta po siya ng 1 year sa China po. Ano po yun, exchange students, no? But, the thing is, kami po ang maghahanap ng kanyang ulit na titirahan. So, it's very difficult because we don't know anybody there. So, Chinese pa po. So, ewan ko kung mangyayari. Baka may pumunta, baka sumama ako or si Frank, we don't know yet. So, yun po yung problema namin. Or the school will help us. Or sana meron pong inside the university na po. So, we're praying na sana ganoon po yung mangyari. Kasi mahirap naman po, di ba, maghanap ng dormitory when you're here in France and then in China. We don't speak Mandarin very well. Anyway, so ganoon po yung magiging problema. Then, some too is going to, is planning to go to Quebec. Pero yung kay Sam po may bayad. So, yun po yung mga expenses ng yung sinasabi ko lang po para yung iba pong may mga family na nasa European, minsan po hindi ganun kadaling, I mean, you say, oh, nasa ibang bansa naman, they win a lot of money. But I'm sure they spend too much for, sa mga taxes, sa mga medical and everything na po. Kasi kami, kahit hindi kami nagkakasakit, we have to pay like almost 300 euros a month kaming apat po for insurance na po. Yun po yung kinukuha nung insurance namin. So, ang maganda naman once na nagkasakit ka in old days, no? So, you don't pay. Yun naman po yung maganda. So, yung binabayad namin, iba po yung nakikinabang ngayon, but after, yung iba naman po, pagtanda namin, sila naman po magbabayad nung sa amin. No? I hope na ganun po sana mangyari. So, ayan po yung kwento-kwento today. So, hindi po masyadong nakakapag-vlog kasi syempre, hapon na po akong umuwi. Syempre, nung kagabi, hindi pa po ako nakatulog kasi sobrang, I was like, syempre, first day. So, parang hindi talaga ako nakatulog. Every hour I was wake up. So, ayun. Pero, siguro mamayang gabi talaga. Mamaya po, rukraging siguro ako, snoring. Ayan, marami pong salamat sa mga nag-continue manood. And I will try my best na i-support rin po kayo pag uwi ko. And siguro sa mga live, sorry, hindi ako masyadong makakapanood ng live because between 7 hours, wala po ako sa bahay. Ayan po, sorry na lang po. But I will try to see mga videos niyo po. Ayan, salamat na marami at magandang buhay po sa lahat. Tatlo na lang sila. Oh, so sad. Tatlo na lang po. Ayan. Dito po linibing ni Frank si Rebel. Diyan yan linibing. Lagyan niya ng ganyan. Para alam namin na dyan po siya nilibing.
Ayan, di ko na po tinignan kasi very, ano daw po, yung parang masyadong, di naman masyadong nasaktan. But, anyway, hindi ako makapag-squat. Ay, sakit ng aking mga hita. Hindi na ako sanay na tumatanda na kasi hindi na ako sanay anong ibig sabihin nito, yung 7 hours na wala pong upo, no? So yung muscles ko po parang yung nag-aano po siya, no? Nagkakaroon ako ng muscle pain sa konti. So that's ganun talaga pagka nag-work, but I'm happy kasi they're so mabait. Nandun si Frank, busy doon siya. Kasi walang wind today, very sunny. Kahapon po grabing lamig. As in, sobrang lamig. After work talagang lalamig po ako. Kasi ang nangyari, sa loob ng store, nag-t-shirt lang po ako. Tapos yung may binibigay po silang damit for meat shop, no po. Pero kanina, ang ginawa ko, naglagay po ako ng medyo makapal na long sleeves. Kasi kahapon pag uwi ko linalamig po ako. Doon hindi ko po naramdaman yung lamig kasi syempre I'm always moving, no. So sabi ko ayoko naman po kasi magkasakit. Syempre nakakahiya pong kakasimula ko pa lang, then after will be sick. So sabi ko kailangan I have to take care, di ba po. So marami pa naman colleagues na inuubo. So natatakot ako. So everyday po nagtitake ako ng honey with cinnamon kasi maganda pong pang-boost yung cinnamon with honey. Ayan, didiligan ko lang to ng konti, tsaka papasok na rin po ako sa bahay kasi magpapahinga na po ako ng konti kasi anong oras, kararating ko lang po, 2 o'clock yung tapos ng work ko, 7 AM po yung pasok ko na po. So pag alis ng bahay nakikita nyo po medyo madilim pa talaga. Pero after pagka pa-summer na, magbabago yan pagka mag-spring na po. So, ayan. Kasi ano pa lang ngayon, nasa talagang winter, no. Pero dito sa lugar namin, hindi winter, no. Sunny day siya, pero malamig po yung simoy ng hangin. Ayan. Pero si Frank naka-short. Kasi today, wala pong hangin. Walang wind, so hindi siya ganun kalamig. Although siguro outside it's like mga 16, 18 degrees na po. So kaninang umaga -4 po siya. Tapos nung nagkaroon na ng sun, pagka may sun po dito masyadong mainit. Kaya maganda. Kaya lang di talaga. Bukas daw po uulan. So we'll see kung talagang uulan, no po. Ayan. Yung last ko pong palang vlog, nilagay ko yung kapatid ko po. Kasi may bago po siyang YouTube channel, no? Yung Ka-Farmer's Luft. Yun. Mahilig po kasi sa kalapate. So, yung mga mahilig po sa kalapate, pero hindi niya po yung pinagkakitaan na kalapate. Ano lang niya po yung pang-relax niya lang po yun. So, namana niya yun sa papa ko, no? Kasi yung papa ko, hindi naman kalapate yung hinihimas-himas. Yung papa ko po mahilig sa manok. Yun. Sadly, wala na si papa, passed away. Pero sa tingin ko yun yung na ni brother na po. Namana niya yun sa papa ko. Sayang nga po kasi hindi nakilala nung mga viewers niya yung papa ko kasi sobrang kuwela. Sobrang kuwela, sobrang magaling po yun yung humor niya is maganda po. Ayan, so rest in peace na lang kay papa. Kaysa yung, di ba, yung buhay pero ang dami namang sakit. So, ganyan talaga. Ayan. Nakakalungkot naman. Lagi na lang kahapon nung sinabi ni Frank, nako, may very sad na nangyari. Pag ganyan ako, kasi syempre lahat po matatanda na yung parents niya, si mama. Nung sinabi niya, si Rebel, lalo. Siyempre kahit yung manok na yun, so malamal din namin po. So, ayun. Wala, ganun talaga. At least na naranasan niyang ilang months na nandito. I mean, diba po na hindi doon masyadong, nung sa binilhan namin, wala silang ground, puro nakakulong lang sila. So, at least naranasan niya pong mabuhay na
Parang may liberty na po. Ayan. Too much sadness. Ayan yung shoe bruxel natin, hindi pa rin namumunga. Kulang po kasi sa tubig, hindi talaga umuulan na po. Ayan. Ako'y tatayo na at ako'y hindi na makatayo. Sabi ni Frank, because you're getting old. Sabi ko kasi, nung pong nasa drive ako, imagine sometimes we do 10 hours running 10 hours, talagang very very hectic yung work, no. I don't think I can do that anymore, no. So siguro nanibago lang talaga ako kasi 6 months din na pahinga. So ayan po.